Dapat sana tuloy-tuloy hanggang kahapon eh. Araw-arawin ko na sana ito para mabilis eh. Kaya lang inubo ako. Kaya hindi ako nakapag-plan. May isang dayuhan na tumawag sa akin. May edad na lalaki. Ibig daw niya ipakilala sa akin ang kanyang anak. Pero sinugot ko ng maayos. Ano ba sa akin? Maski na ba naman isa siyang Miss Universe eh. Baliwala lang sa akin yan. Oo, pumasok ako para hindi sumali, kundi mag-obserba sa mga gawain nila. Sapagkat nais nilang subukan ang dati nilang paraan kung uobra pa rin sa akin. Ito yung banayad na pagmamanipula at nababalot ng mga pagpupuri, mga pangakong may layunin, ngunit hindi ko kinagat ang mga bagay na ito. Kasi alam ko ito panlilin lang nila eh. Yan ang kanilang kinakatakutan sapagkat hindi kinaya ng mga deep state na maistudyuhan ako. Kung ano man ang hindi nila maintindihan ay hindi nila makontrol. Hindi makontrol ng deep state, palibasa ang kanilang buong plano ay wasakin ng mga tao at muling itayo sa kanilang imahe o larawan. At ito nga yung kolonyalismo. Kaya nga nandito na naman yung mga Amerikano pagkatapos ang China gusto rin ang kinitin tumbayan sa pamamagitan ng pagbebenta ng putang ng bugok na Duterte na yan. Sila lang naman ang kumikita dyan eh. May porsyento sila sa mga papakinabangan dito, yung mga Marcos na yan at saka yung mga Duterte na yan. Katapos pinagtatanggol ninyo, mga bugok kayo. Kaya nga sabi ko, lahat kayo na nagtatanggol kay Duterte ay mga binhi ng ahas. Mantala yung mga nagtatanggol naman sa mga Marcos ay mga binhi ng hayop. Bagamat napasok ko ang tinatawag nilang New World Order, ang kanilang mga gawa ay upang pumigil at nakadepende sa tao, parang walang pupuna. At nagtatanong, ngunit ang bagay na ito ay naibulong na sa akin sa maling pagkakataon. Isa itong katotohanan na nasa kalawakan para makontrol nila. At mahawakan ng may katapatan at yan ang naunang domino. Hindi nila namalayang natapik na yung unang chip ng domino hanggang sa ang lamisa ay nag-umpisang gumalaw. Hindi ako nakikipag-away sa mga nangingibabaw. Hindi rin ako tumitindig upang magbulaan, kundi lumantad ako sa pamamagitan ng nananatiling matatag. Lipas na ang kolonyalismo. Oo, wala na sila dito pero pinabalik uli ng bugok na Marcos na yan. Ngunit ang bagay na ito ay nanatili pa rin sa kaisipan ng mga tao. Kaya nga, madaling madaig ang paninindigan ng mga Pilipino. Kasi binatay nila yan sa sa kulay eh. Ang kolonyalismo ay isang tuwirang pananakop ng isang bansang makapangyarihan sa ibang bansa upang pagsamantalahan ang yaman nito.
o makakuha nito ng ng iba pang pangangailangan ng mananakop sa pamamagitan ng pagkontrol sa mga tao o lugar. Kadalasan, itinatatag ang kolonya para sa pagbubuting estratehiya at ekonomiya. Kaya nga sila nagpukan dito kung wari away dito eh. Kung saan yung Amerikano na yan, yung mga bugok na na yan, mga Amerikano na yan, nandoon ang kaguluhan. Kaya yung pagpunta nila dito ay kaguluhan. Gusto lang nilang maangkin yung mga kayamanan dito at saka yung deuterium. Ano bang kinuan? Inimbitahan ni Trump si Zelensky sa kagustuhan niya mahawakan, magkaroon ng malaking bahagi yung mga rare earth doon, yung mga miminahin. Tutulungan niya, pero kailangan may siya, may balik sa kanya. Ganyan ang gawain nila ngayon. Ang China at saka Amerika. Kung wari gigirahin tayo ng China, tutulungan tayo ng Anong gagawin naman ng Amerika? Susuplayan tayo ng mga armas. Para may panlaban tayo. At yan, sisingilin din nila. Tapos, iipitin naman nila itong gobyerno para makinabang sa deuterium at saka yung mga kayamanan. Yan din ang gusto ng China. Kung wari lang yan eh. Kasi itong style ng mga inchik eh. Sa isang kalsada kung minsan, may mga tindahan yan. Ngayon, yung mga tindahan na yan, iisang may-ari. At yan, may-ari na yan, ilinarawan ko sa Committee of 300. Kaya maski na saan ka pumunta, kanila pa rin. Buslot ka doon. Yan ang mga style ng mga inchik. Kadalasan, ang kolonyalismo ay may hintawlad sa imperialismo. Ngunit ang dalawa ay may pagkakaiba. Maaaring magsilbing pangkalakal o pangmilitar ang kolonya. Bagamat noon ay mayroong kolonyalismo at naging aktibo din ang mga misyonaryong Kristiyano. Kaya yung pagpunta-punta ng Amerika, isinasabay nila yung yung mga religion eh. Bakit nila sinasabay? Upang sabihin, matino. Hindi ba yung mga dito, SDA, Seventh-day Adventist, yung Jehovah's Witness, Mormons. Yan ay nakakwanyan sila. Pero yung mga yan, ay bahagi yan ng mga Mormons. Ano ba Mormons? Hindi ka nakakakilala si Diyos. Upang sabihin ang mga Amerikano matino. Ano naging matino yan? Pag nasipsip na nila yung dugo mo, bibitawan ka nila. Ganyan ang nangyari doon sa Saudi. Kasi mangmang din na katulad ng Pilipino yan eh. Walang alam eh. Pero itong mga economists na ito, lalo na yung nagyayabang na si Salceda, mahusay daw na economist. Bakit hindi niya paliwanag sa mga tao? Palibasa, putang ina mo ka. Na Salceda, bakla ka. Ikaw, nakikinabang sa mga nakaw. Yan ang totoo. Maraming mga nasa UP. Bakit hindi nila ipaglaban ng mga ang karapatan ng mamamayang Pilipino? Palibasa, mga bayaran yan eh. Kaya nga sabi ko noon, nung panahon ng martial law, sila nag-udyok sa mga kabataan na para lumaban eh. Ano nangyari? Kaya yung mga professor na yun noon, yan ay mga binhi ng demonyo, binhi ni Satanas. Uudyokan nila. Kaya nga tama yung sabi ni sa akin, yung pinagbigyan ko ng sulat ko sa para sa Vice Chancellor ng Sino pang magtatanggol sa mga naapi kung yan ayaw mong pinipigilan mo?
Paano naman yung mga magulang na nagsakripisyo para makapag-aral yung kanilang mga anak pagkatapos mapupunta lang sa kamatayan? May nabilanggo ba mga profesor noon? Martial law? Wala. Dahil ang pinakautak niya noon, ang pinakakwan niyan, ang presidente ng UP noon, si Edgardo Angara. Isa din swapang. Kaya isinusubo nila upang magkaroon ng kaguluhan para mabigyan katwiran ang martial law. Ang dami namatay na kabataan. Kasi noon may project kami doon sa UP. Ang sabi sa akin nung "Sir, ayaw ko na matulog doon." "Bakit?" Ang daming sumisigaw na mga mga babae, mga maraming sumisigaw doon. Kaya napakahirap. Kaya ang ginawa ko, sige ako matutulog. Napatunayan ko ngayon yung ganon. Kaya napakahirap. Ngayon, nung makuha ko yan, yung na yan, kaguluhan na yan, yung mga naririnig na mga boses, ay doon ko napatunayan. Kasi maraming rape doon ng mga military, ng mga kababaihan, bago nila pinatay. Yung mga lalaki na hindi nila pakikinabang, papatayin na nila. Ganyan ang nangyari noon. Paano sasabihin na napakaganda ng martial law noon? Sila din ang gumagawa ng kaguluhan. Kaya ngayon, pagbomba sa Plaza Miranda, bagamat hindi ako kasali doon sa wala akong lupa doon. At saka yung paghagis ng granada doon sa kotse ni Enrile, hindi naman siya nakasakay doon. Lahat dyan ay mga senaryo lang. Pambigyan katwiran, ang martial law, bakit nagtatag ng martial law si Marcos? Dahil nga dyan sa mga kayamanan na yan. Lalo na yung war damage, upang hindi mahalata. Kaya nailagak niya sa Switzerland. At ang pinutusan niya itong si Jack Flores, alias General Eugenio Ocampo, alias din niya TBM. Kaya yan, kung saan napupunta yan. Ang pangunahing aspeto o bahagi ng kolonyalismo ay karaniwang kinabibilangan o naiuugnay sa pagsupil. Ang mananakop ay magsisikap na pairalin ang pampolitikal at militar na pagkontrol sa nasakop na bansa. Gaya ng mga Kastila noon, nakokontrol nila ang tao. Maging nung panahon ng Amerikano. Ang pagkuha ng mga likas na yaman para sa kanilang kapakanan. Kukunin nila yung mga kayamanan dito, mga likas na yaman. Pero bibigyan kung wari ng royalty lang. Ano yung royalty na yan? 2% lang yan na ibibigay nila sa kabuuang kita. Ano mangyayari niyan sa atin ng mga likas na yaman pagkatapos ganyan ang ginagawa ng putang inang mamba na yan, ng Cagayan. Sira ulo ka, putang ina ka, mamba ka. Kaya nakikinabang, kaya pala nagpuan ka ng maraming sasakyan sa bawat barangay. Nagbigay ka na isang van na poton. At yung poton na yan, yung hindi mabili-bili, doon sa junkyard ng kumpanya na yun. Yan ang pinamigay mo. Saan ka kumuha ng pambayad mo? At bawat bayan din binigyan. Yung mga binigyan mo din ng van din. Kaya, katapos dyan sa yung kuwa, dyan sa Catanduanes, sila na nakikinabang, mga inchik, mga mineral yan, ganun din sa sa Dinagat Island.
Kaya ang mga inchik ang nakikinabang sa mga kwan dito. Alam ba natin yan? Na sila ay nakikinabang? O ikaw, Ibdane, putang ina mo rin. O yung mga Ekleo doon, sila nakikinabang. Pagkatapos, bibigyan lang kayong mga mamamayan ng dinagat, noodles, because ganun lang ba? O. Kaya yan, pinaglulukulaan tayo ng mga namumunong politiko. Bakit pa tayo magkakaroon ng eleksyon? Kung 50%, ulitin ko, sabihin na inducing ng sedition, sasabihin ko sa inyo, meron ba matino sa inyo? Kaya nga sinasabi ko, kung 50% ang hindi bumoto, failure of election na yan. Ay sino namumuno ngayon dito sa bansa natin? Si Bongbong, nakakulong, pero sabi nila, nasa ospital. Hindi totoo yan. Hindi pupunta si Lisa doon na para maglamierda lang. Hindi siya pupunta mag-isa doon. Entourage nga yan eh. Kasama doon si Tambaloslos, yung speaker ng lower house. Si Escudero. Sinong upo ngayon? Kung yung nauna na si Sara nandoon sa kwan, hindi rin siya makakauwi. Dahil may mga kaso yan. Damay siya doon. Sa Dragon War. Puro magnanakaw yan. Ultimo Supreme Court, yung Chief Justice dyan, magnanakaw din yan. Paano yan ngayon? Sino ngayon na namumuno sa atin? Si Browner, hindi rin pwede yan dahil nakakulong na rin yan. Tinatago lang yan ng mga media, mga vlogger, mga troll. Marami na rin nahuhuli dyan. Maski na si Kwan, nahuli na rin doon si Harry Roque. Bakit ayaw nilabas ng media yan? Kaya malaking pananagutan ng media dyan. Kung sino nagpipigil yan, kasama din kayo nagbabalita. Tignan ko lang, siguro kung mabartuli na kayo. Ewan ko, pero wala nang katinuan sa inyo. Dahil ang Panginoon ninyo, pera. Hindi ba? Ang pagpilit, ipipilit nila yung sarili nilang kultura eh. Yan ang isang bagay dyan eh. Kaya nga nagkakaroon na sila ng kwan dito eh. Ng eskwela ng mga inchik, ng mga pag-aaral sa wikang inchik. At namimili na rin sila ng mga lupa dito na bawal sa 1987 Constitution. Bakit pinapayagan? Kaya maraming mananagot lahat dito eh. Ang daming, may mga pagkukulungan talaga na sa kanila. Na para hindi makakuan. Ano ba naman, palisin natin yung mga nasa Batanes at doon para hindi sila kuan. Nakita na ninyo, ang hirap dumaong doon. Maski na mahirap magkaroon ng lantap doon. Yan ang pinakamaganda dyan. Doon sa lahat sila. May kulong. Ano sa akin kung mamatay kayo? Kay matanda kayo. Wala akong pakialam sa inyo. Dahil yan ang talagang pangarap ko. Lahat yan ay kailangan makulong. Sabihin ninyo, dahil matanda na, ano nangyayari kay Gloria ngayon? Di yung mga kamag-anak niya. Siyang inauna, yan sinasabi ko noon. Yung mga mahal ninyo sa buhay ang uunahin para maramdaman ninyo kung paano ginawa ninyo sa pang-aapi sa mga mahihirap. Pansinin ninyo ang ating kongreso. Edukasyon at hustisya. Inglisan sila ng Inglisan. Para hindi maintindihan ng mahirap. Kaya nga, yun sinunod ni yung putang ng magnanakaw na diktador Marcos.
Oh, na iho di bastardo dahil nagputa yung kanyang ina. Na yung payo ni Mao Zedong, gutumin mo at gawing mangmang. Yung English na ginagamit nila. Oh, paano yan ngayon? Pagkatapos, itong insect, gusto din, yung Chinese din ang kwan. Putang inyo, papalitan ninyo yung wikang Tagalog. Oh, yung mga wika dito. Hindi naman kayo tiga rito, mga putang ina nyo. Oh, ikaw siping, putang ina ka, clone ka lang. Pero yung tunay na siping, itinago na ninyo dahil para hindi mahanap yung putang ina nyo. Yun ang masyado na kinabang dyan. At yan, kaya yan na lantad na dahil ako din ang nagsabi. Ngayon, yung mga kayamanan na kinuha ng China, nagmula lahat dito. Ano ba naman yan China noon? Oh, closed door policy yan. Kaya yung sinabi ni Deng Xiaoping na balang araw ang China magiging kwan din, magiging superpower din at magiging marahas. At yung karahasan na yan ginagamit doon sa may-ari ng kayamanan na kaya naging superpower yan, animal na yan, dahil nga doon sa custodian account. Sino nakakaalam ng mga custodian account na yan? Wala, ako lang ang nagbubulgar niyan. Dahil yan linagak sa kwan sa Belgium. Ang laking perang ipinamigay ni Marcos, pinaghirap talaga niyang Pilipino upang maangkin niya. Pagkatapos gusto nila, ipagpatuloy na naman yan ng kanyang anak na isa din bugok. Oh. Kaya ito, ang bagay na ito, sumasalamin sa mga hindi pantay-pantay. Kung tutuusin, sablay ang ating bansa dahil nga nagtataglay din ng maraming wika. Ang kinalabasan ng pamanang ito ay ibang tao ang pinaghihinalan nakakataas dahil lamang sa kutis. Oh, dahil maputi, dahil sila maputi, ang tingin nila sa sarili nila nakakataas sila. Puro, yung puti na yan hilaw yan Oh, hilaw. Oh. Yung masyado maitim, sunog naman. Yung Pilipino, brown. Oh. Hindi sala sa hindi sala sa lamig, hindi sala sa init. Lahat ng reliyon aktibo sa bansa ay nagmula sa mga mananakop. Alam natin yan. Palibasan, sinasamba ng mga tao noon dito ay yung mga anito. Ang mga Kastila ay ang Katoliko. Ang Kano, yung sinabi ko, SDA, saksi. Ang kalaunan, mga Mormons, kaya nga, sumabay sa mga mananakop ang mga reliyon upang masabing sila ay matitino. Maliwanag na ang hindi pagkapantay-pantay, maliwanag na ang isang pagkapantay-pantay ay tungkol sa mga reliyon. Gaya ng sinabi sa kasulatan. Kayo ay mga sama-sama o mga bayan. Kayo ay mga kakawatak-watak. At kayong mga kinig. Kayong lahat na taga malayong lupain. O saan ba yung malayong lupain? O. Pero may mga nagtatag din dito ng religion dahil nakita niya. Abay, kuta nga, kumikita ng malaki yun O. Yung mga kumuharing pasalita, mga bukok, bubulahin mo lang. Hindi ba yung Pilipinas ang nasa malayong lupain? Mga bibigkis kayo. Kayo magkakawatak-watak. Kayo mga bigkis. Kayo ay magkakawatak-watak. Magsanggunian kayo. At yaong mauuwi sa bala. Yan ang paano sasabihin yung ligtas kayo. Oh. Yan nga sabi ko. Magsalita kayo ng salita, hindi matatayo. Nangangahulugan, walang kaligtasan sa religion. Ang Panginoon ng mga hukbo, siya ang inyong ariing banal.
Kasi lahat ng sinasamba natin dito yung sinasamba ng sangkatawan mga anghel lang yan ito yung Panginoon ng hukbo, sino nakakakilala sa Kanya? Siya ang inyong ariing banal. At sumakanya ang inyong takot. At sumakanya ang inyong pangingilabot. Kaya nga yung pagkawatak-watak, mababasa nyo sa Isaiah 8 yan. 9 hanggang 15. Samantala, kaya siya, kung itutuloy natin ito, tungkol dito sa Panginoon ng mga hukbo, at siya magiging pinakasantuaryo. Ngunit, pinakabatong katitisuran, diyan natisod si Jesus. 2 beses siya nabuwal. At pinakamalaking batong pambuwal, na pagkabitag at pagkasilo sa mga nananahan sa Jerusalem. Yan, mababasa nga ninyo yan hanggang dyan sa Isaiah 8 hanggang 15 yan Anong pangalan ng Panginoon ng mga hukbo? May alam ba kayo? Sino ba yung Panginoon ng mga hukbo na yan? Hindi rin ninyo alam. Kaya nga, ang dami yung kalukuhan. Mga religion, mga bulaan kayo, mga scammer lang kayo. Ngayon, kayo naman, naniwala sa mga religion, di mga tanga kayo. Dahil yung itinuro noong nakaraan, ituturo na naman, at ituturo din nila hanggang sa susunod na araw. Yung pa rin ang turo. Walang bago. May bago ba sa tinuro nila? Wala. Kung gayon, may nagsilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta. Yung mga bulaan na propeta na yan ang religion. Nagaya naman sa inyo na magkakaroon ng mga bulaang guro. Yung mga ngaral, guro yun. At maraming magsisisunod sa kanilang gawaing mahalay. At dahil sa kanila, na pagsasalita na masama ang daan ng katotohanan at sa kasakiman sa mga pakunwaring salita ay pinangangalakal kayo. Dahil kasi nagbibigay kayo, kumbaga sa kwan, nagmamatrikula kayo. Yan makikita mo sa 2 Pedro 2, 1 hanggang 4. Paano ngayon malalaman ang katotohanan? Yauna pa rito sa pamamagitan ng dugo at tubig. Sa makatwid ay si Jesucristo. Ang Espiritu ay nagpapatotoo sapagkat ang Espiritu ay ang katotohanan. May 3 magpapatotoo. Tubig, dugo at Espiritu. Ang 3 magkakaisa. Hindi kumpletong Biblia. Mga tanga kayo. Kaya nga hindi ninyo masagot-sagot ang mga talinghaga dyan Nasa ngayon yung 3 niyan. Yung na yan, yung 3 na magkakaisa, makikita mo sa 1 Juan 5, 6-8. Ngayon, asan ngayon yung 3? Narito, aking sinusugo ang aking sugo, na siya maghahanda ng daan sa harap ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap, ay biglang pupunta sa kanyang templo. Magsasakatawan tao siya. Kaya mapalad kung sino yung tao na yun. At ang sugo ng tipan na inyong kinaliligayahan. Di mayroong 3 tipan. Naging maligaya ba kayo sa pananampalataya ninyo sa Biblia? Kulang Paano kayo maliligayahan? Dahil nga yung ginawa ni Jesus, pinagputol-putolan tinapay. Sa bawat isang putol ng tinapay, isang religion. Isang doktrina. Ay, ang daming tinapay yung napinutol, kaya maraming religion. Ngayon, paano yung naipon sa basket? Hindi. Sino nakaalam nun? Wala. Kaya mga bobo lang yung mga religion na yan. Kaya mga tanga-tanga yan. Yung mga ngaral nila, yung mga pamunuan nila, walang alam yan. Bobo yan. Mga tanga, mga gunggong, mangmang. Ang sugo ng tipan na inyong kinaliligayan, siya ay dumarating.
sabi ng Panginoong mga hukbo. Sino ngayon yun? Yan nga sabi ko, ako, pinalinis lang niya ang daan sa akin. Pero hindi ko inaangkin yan kung sino yan. Sino ang makakatahan sa kanyang pagparito? Sino tatayo pagka siya'y pakikita? Sapagkat siya'y parang apoy ng mga mangdadalisay at parang sabon ng tagapagputi. May nakaalam ba sa inyo yan? Wala. Ay sino naman? Ito makikita mo doon sa Malakya 1. Malakya 3, 1 hanggang 2. Pero ito, sino naman ang Panginoon ng mga hukbo? Siya yung hari ng kaluwalhatian. Paano ngayon yan? Di mga tanga kayo. Naniwala kayo sa mga religion nyo. Pinagmamalaki nyo, pinagtatanggol nyo, away-away kayo. Pare-parehas kayo mga gunggong, mga tanga. Ayan makikita mo sa awit 24, 1. Diyos, sino nakakalam ng kanyang pangalan? Wala. Hanggat nandiyan yung religion na yan, wala kayong malalaman tungkol sa Panginoon ng mga hukbo, tungkol sa pangalan ng kataas-taas. Dahil yan, pagkakapirahan kayo. Yung nga sinabi sa pakunwaring salita, pinangangalakal kayo. Ang laking tanga ninyo. Ang laking katangahan ninyo. Sabihin ko sa inyong totoo. Sige na. Para magising na kayo.